Guimaras State University, sa tanan nga ari diri subong, kaga siyempre kay Sir Martir, siya ang gina-advise ang Imang Pareño nga mag-speaker diri sa inyo subong. Kaga siyempre hindi ko makalipat sa akon nga ROTC Commandant na si Lieutenant Colonel Jose A. Villasis, Reserve Philippine Army. Sir, thank you kay namut di ko yaya diri sa Guimaras State College pa dati. Bachelor of Science in Industrial Technology, major in ROTC kuya. Pero shout out kay Sir Oxenia, Crisanto Oxenia, ari diri sa subong. Sir, tani ari diri sa. Oo. So siya ang akong professor. But sa tanan ang magandang maayong gabi sa inyo tanan. Gabi lang pero may akong pakiramdam eh. Kaya gabi lang lagi yung greetings ko. Good evening lagi. No? Pero ganun man kadilim ang aking paningin, ganun din po kalinaw ang aking pananaw sa buhay. Sa biyaya ng Panginoon. Okay? Suwat kung nabulag, kuya. Suwat kung amo ko ni subong. The important is, I reach my goal. I reach the finish line. Gani ka mo, ara ka mo subong. Dira nagapong ko, ara man. Hindi, wala gali ko dira. Kaya wala ko niya award sa una mo. Wala ko yung award sa una. Kaya ang gusto niya sang Ginoo ya, magmarcha ako upod sa university president kay mas speaker ko yung mga adlaw sa inyo. Ang nanay ko wala ko yung upod sa recognition kaya wala ko yung award. Pero ari di resubong siya nagdulong diri sa akon sa podium. Oh, so I acknowledge my mother, Annabel Hakuba. Nanay, madamo nga salamat. Wala naman ka mahatagan sang recognition sa una, ari bilog nga GSU ang nag-recognize sa imo. Oo. So, ano lang ko ha, ang pasensya na kamo kay medyo matagal-tagal na ako sa Manila. Mga 8 years sobra na ako doon. Kaya mag-taglish noon ako dito subong sa inyo. Kaya, pero hindi ko nga alam kung bakit nila na malaman na Ilonggo ako doon sa Manila eh. Siguro sa pananamit ko. Fluent naman ako sa Tagalog. Nadumduman ko pala si Ma'am Gaetano. Si Ma'am Gaetano, si Ma'am Josephine Gaetano, dito kami sa Mantasik sa una. Ang balik na sa ako, no? Ang balik na sa ako. Agre ko, Rasbong. Ang balik na sa una sa ako, no? It is necessary to put the flower base on that window. Sabi ko, na-adapt ko man dito sa Manila. Gani, kumagadto ko sa, kung sariin dito, Sir Ilonggo ka? Pagkadto ko sa Palawan po, Sir Ilonggo ka? Kadto ko sa Cubao, Sir Ilonggo ka? Paano nyo nalaman na Ilonggo ako, how? But anyway, so kidding aside, no? Be proud to be Ilonggo. No? Wala yasang tikal ang Ilonggo, yung hindi yung masarangan. Kayo kami sa military, pag masambang Ilonggo, mga tikal, authorized tikal. Pero wala isang tikal ang Ilonggo nga hindi niya masarangan. Gani, ari mo si Bong dire, hindi niya, ang napamatud-an nyo niya ang inyong tikal. Nga ari mo dire si Bong, nga gapabugal, nga paon yung inyong award. Okay? So, but before that, ang gusto ko lang makuha nyo si Bong nga hapon sa akon, no? Hindi nyo gid pagkalipatan ang GSU. Guimaras State University, but I have an acronym sa GSU. G is for gratefulness. Be grateful, mga kapatid. Arak ka mo dira subong sa inyong ginapungkuan, makakuha ka mo sa award nyo subong. Be grateful. Ako, bisan nabulag ko grateful mo ko gyapon gapasalamat ako nga ako nabulag. Sino mapasalamat nga nabulag man? Ako lang, Captain Blind. Kaya kung sa diin ako nabulag, dito pa ako nakakita. Doon ko pa nakita ang totoong liwanag ng Panginoon sa buhay ko at ang totoong purpose ko dito sa mundo. Okay? Kaya sabi ni Helen Keller, the only thing worse than being a blind is having a sight, but
have no vision. We do not need our eyes to have a vision. Our eyes is just proactive part of our imagination to help us to think, to help us to solve that particular problem. But the vision is coming from our heart, coming from our mind. No? Kaya, ako, yun yung sabi ni Helen Keller. But ang sabi ni Captain Blind, the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Mapatid ka mo, may makita ka mo subong, ako lang diri isa bulag sa inyo subong, maliban kung arang disipol. Arang disipol? So, duwa na kami. So, kung ara ka mo subong, may makita ka mo, be grateful. Be grateful. Ini subong sugod pa lang isang inyo nga panglakaton sa kabuhi. Okay? And be grateful kung ano man ang inyo nga naabutan subong. And remember, students, graduating students, you cannot be get there by yourself. Hindi ka mo makalabot dira mga sa inyo nga kaulig-gilingon lamang. May ara ka mga ginikanan, may ara ka mga maestro, may mga parent, may mga mentor ka mo, may mga abyan ka mo nga nag-guide sa inyo para makalabot ka mo, makatapos ka mo sa inyo nga pag-eskwela. Ako, nag-21 kilometer run ako last June 2020. Last June 20. Last June lang. 21 kilometer run, bulag na ako sa naglagan, pagid ko yan. Naka 2 hours and 26 minutes ako. Gakalabaog ko mo. Nabaho ko ba? Ang message sa to, bisan ano kadulom, bisan ano kasakit sang imo nga pagdalagan o sang imo nga kabuhi, kay may ara kita nga kinalain-lain nga sitwasyon sa atong kabuhi. Marahil kayo ay nandiyan sa madilim na bahagi ng buhay ninyo na may challenges o mayroon kayong pagsubok sa buhay ninyo. Just be grateful, mga kapatid. May itinuturo lang ang Panginoon sa buhay mo. Just be grateful. Okay? Just be grateful. Magpasalamat ka sa ginikanan mo nga ara kadira sa buong nakatapos ka. Hindi mo siya pagkalipatan. Give honor to your mother and father because that is the first commandment with promise. Okay? And mo, diba? So, pero letter S na kita. Be grateful. Be grateful, mga kapatid. Be grateful. And S is for steadfastness. Be steadfast. Okay? Magpakabakod kita. Hindi kita magtayog sa anuman nga mga pagsubok dyan. Huwag kayong matinag doon. Mga kapatid, ako, hambal sa asawa ko sa pagsubok, paglupok sa bomba sa atubang ko. Hambal niya, pag ginaoperahan ako sa Cotabato, hambal niya pa, tinanggal na yung tinanggal na yung kanang mata mo. Kasi intro natamaan talaga siya ng shrapnel. Sabi ko, okay lang yan, positive ako eh. Okay lang yan, sabi ko. May kaliwa pa naman eh. Pagka dating ng Biluna, inoperahan yung kaliwa, sabi niya pa, hindi na talaga ma-restore yung kaliwa mo kasi malaki talaga yung sira ng retina mo. Sabi ko, okay lang yan. Buhay pa naman eh. Buhay pa naman. Pero, dumaan talaga ako sa depression, mga kapatid. Talagang gusto ko na talagang wakasan ng aking buhay doon sa Biluna. Pumunta ako ng 7th floor. Pumunta ako ng 7th floor para tumalon doon. Malumpat na ako sa 7th floor kaya may roof deck dito. Nagduaw ako sa nagdungaw ako sa 7th floor. Kaya si Giovanni, upod ko si Giovanni, ang manghod ko, nga army man. Makuban, pag maglumpat ko, mapatay ko. Sabi niya, ay hindi, mabalian ka lang, damo mo ganiyo. Diriban daw. Buwang patiyo, nigit ko yan. But talagang hindi pinayagan ng Panginoon yun, kundi talagang binigyan niya ako ng wisdom. At may isa pang sundalo doon. Putol yung isang kamay. Putol. Right-handed siya dahil sa gera, naputol yung kamay niya sa IED, nasabugan din. Ngayon, nung pagpunta niya ng 7th floor din, kasi yun yung talunan namin doon eh. Motulumpatan naman. Hambal niya,
lumural lagi ko ang bali matay mahikog lagi ko kaya hindi ko na magagawang mag-basketball, hindi ko na gawang mag-firing, hindi ko na magagawang lahat ng mga ginagawa ko dati na may kamay ako, hindi ko na magpapakamatay na ako. Pagpunta niya ng 7th floor, nakita niya yung isang sundalo, dalawa ang putol ang kamay, above the elbow. Pero pasayaw-sayaw pa, pagalugan-lugan pa ako. Pasayaw-sayaw pa. Sabi ko, wala. Sabi niya, bakit ako magpapakamatay? Isa lang yung aking putol ang kamay, isa kanya, dalawa, pasayaw-sayaw pa. Pinuntahan niyo yung sundalo. Sabi niya, Sergeant, maraming salamat at niligtas mo yung buhay ko. Niligtas yung buhay ko. Nandito naman ako, patayo-tayo pa, nagpapaedit na naman ako dito. Hindi. Sabi niya, magpapakamatay na sana talaga ako kasi yung kamay ko putol na. Ikaw, dalawang putol yung kamay, pasayaw-sayaw ka pa. Ano ang gagawin ko para masuklian ko naman ang kabutihan, ang pagligtas mo sa buhay ko? Ano ba? Eh sige, kalutan na lang buhay ko, kakatol. Kamu, pasayaw-sayaw ko siya, hindi yung makalot na yung buhay, kaya wala sa kamot mo. Gama mo na siya. Hindi siya. Kaya makakon mo na wala ka blakabot, paano mo na makabot? Hindi siya, wala siya gasawot. Ano siya? Kakatol yung buhay mo. Pero may aral mga kapatid ang kwento na yon. Ano yung lesson doon? Huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin niyo kung ano pa yung mga natitira sa inyo. Yun yung gamitin ninyong inspirasyon upang ipagpatuloy ang inyong buhay, ipagpatuloy ang inyong pangarap sa buhay, ang paglilingkod sa ating bayan, at ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ako, wala nga akong paningin, pero may pandinig, may nakakapagsalita, nakakatakbo. In-empower ko yung sarili ko. In-empower ko yung sarili ko na maging productive pa rin despite of my disability. Nung nandun ako sa Biluna, pinaaral ako ng ating former president ng Computer School for the Blind sa New York. New York ko ba lang? Malapit sa Biluna yan eh. So, hindi pa mayaman yung bansa natin para paralin ako sa ano. But nag-aral talaga ako. Kasi pagdating ko doon, talagang nagpo-computer yung mga bulag. Bulag computer? Mga bulag programmer? Sabi ko, wow! Sabi ko, kaya nga nila na wala itong mga sahod. Ako na sundalo, may training ako, kaya ko rin to. So, nag-training talaga ako. Training. Hanggang, so, ngayon, I can do PowerPoint presentation, Word, Excel, nakaka-browse ako sa internet, nakaka-send, nakaka-receive ng email. Ako lang yung nag-e-edit ng videos ko dyan sa Reels ko. Ako lang yung nagpo-comment sa inyo. Ako lang yung nag-comment sa mga followers ko. Saan ang mga followers ko dito? Huwag itaas ang kamay. Hindi ko kita. Maawa kayo. Palakpak na lang. O, daming followers ko dito. May arang na wala nagpalakpak to. Hindi kita follower, no? But, kasi, if you laugh with your disability, if you laugh of your mga kakulangan sa imo, pag makadlawan mo na, is a sign of acceptance. Okay? Mga kapatid, we cannot go well in life until you let go your past failures, heartaches, and defeats. Ako, ginkalimtan ko na ang isa kaamay ng mga makakita. Kinalimutan ko na ang isang sundalo na nakakakita. Kinalimutan ko na ang isang lalaki na nakakita. And accept the fact na ako isang bulag. Ako isang bulag na sundalo. Ako isang bulag na tatay. Isang bulag na asawa. Kasi you cannot go well in life. Kung hindi ka maka-move on. Sa mga past mo, ganing kalimti na ng imo ex. Ako sa mong excited na kuya. Excited na kuya. Dati nakakita ba? Excited. Diba? Excited. Nakakita ko dati ngayon. Hindi na ako makita excited. Okay? So, mga ka-vision tuloy. Mga kapatid, mga graduates, be steadfast, unmovable, be abounding in the work of the Lord, because your labor is not in vain in the Lord. Ang sabi ng Bible. Okay? But, mga kapatid, kung ano man ang dumating sa buhay mo pagsubok, huwag kang sumuko. May isang bulag lang na humarap sa harap ninyo, magsalita na huwag kang sumuko. Ipatuloy mo yan, huwag kang sumuko, huwag kang magmahinaan ng loob. Very great encouragement na yon, mga kapatid. Bulag nga, hindi na wawala ng pag-asa. How much more ako? No?
Gani, bis ano man kadulom ang maabutan mo sa imong panglakaton pila ka adlaw, mag-graduate ka diri sa buluthuan nga ini, mangita ka sa obra, hindi duyon-duyon makakita ka sa obra. Pero it is a challenge sa iyo, may itinuturo lang ang Panginoon sa iyo. Kaya dito ang hambal kaina, knowledge, skills. Pero may itudlo dis Ma'am Palma dati sa amon Ma'am Palma or Earl. May formula siya na K plus S plus A equals S. Knowledge plus skills plus attitude equals success. Tandaan niyo yan. Ha? Dapat kayo, dire, damo-damo magna cum laude. Gani, mag-ano ka mo, mag-aral pa rin kayo. Hindi kayo mong kumpiyansa kung magna cum laude ako, summa cum laude ako. Mag-aral pa rin kayo. Okay? Mag-aral pa kasi pag ihinto mo yung pag-aaral ay talagang ma-stop na rin yung ano mo. Kasi kaya learning is a continuous process. Alright? Kaya if you want to be a successful, knowledge, may skills ka, the important is attitude. Ang attitude mo towards your peers, towards your subordinates, importante yan. Ha? May alam ka, may skills ka, kalain man na yung imong batasan. Gani, dapat balance. Okay? So letter U. U na tayo. Dito lang. U is to unlock yourself. Mga kapatid, i-unlock ninyo ang inyong nga kaugalingon. Okay? Ako, do parehas ang i-unset belt, ang set belt ninyo, i-unlock ninyo. Okay? Ako hindi ako nanatili doon sa kadiliman. Ano yan? Wala, payong. Tabo kasi yan, Brad. Sir, okay na. Tabo yan sa, Tabo sa military pag mong payong, lalo na uniform. Bisan magtungo ko diya ka ulang isbungi, basta makabahata ko sa inspirasyon sa inyo, is a sign of inspiration para sa inyo nga hindi ka mo, bisan anong bagyo ang magabot sa inyo nga kabuhi, hindi ka mo mag-untad kadalagan. Hindi ka mo bisan maano ka init, ulan, bagyo. Ha? Hindi ka mo magpareho kay Pedro nga makadto kay Jesus, gamay lang nga bagyo na-disturb dayon siya. Oh? But believe ako kay Pedro kay nga siya lang isa sa mga disipulo ni Jesus Christ, siya lang ang isa nga nag-unlock sang iyang ako galingon para magkadto kay Jesus, para magsunod kay Jesucristo. No? Gani kamo dapat maging go out from your comfort zone, mga kapatid. Huwag kayong manatili dyan sa tahanan ninyo. Ha? Huwag kayong manatili na ganyan lang kayo. Okay? Explore the unexplored. Yun yung sabi ng officer ko dati. Nagsulat sa aking sa libro ko dati. Sabi niya, explore the unexplored. Tinag-explore mo ko ito sa Maguindanao ipakita ko itong bomba, tinaglupok na tubang ko. Unexplored At least in-unlock ko ang sarili ko, hindi ako nanatili sa ROTC lamang, hindi ako nanatili na enlisted personnel lang ako, kay may handom ako nga mag-opisyal sa military. So what kung nabulag ako? So what kung nadula ay ang akong nga kamananawan? The important is I reach my goal, I unlock myself for me to become successful. Kag-ari ako diri sulong sa inyo nga nagahambal sa inyo nga i-unlock nyo ang inyong kaugalingon kag keep reaching your goal. Ha? Hindi ka mo magkontento nga aral lang ka mo dira, no? May kaalam ka mo, kita tanan, may kinaiya kita tanan, ha? Hindi iya sala ang mabuhi nga pigado. Mas sala iya ang mapatay ng pigado. Sa kapagaduhon lang, mga kapatid, name them all. Ha? Name them all. Sino nakaagi sa inyo pang uling? Sino nakaagi sa inyo pang udod? Sino nakaagi sa inyo pang panangab? Palibod ka pasayan, lukdo sang si Ma'am Tumapang ginabaligyan ko pa na rin pasayan, dumay utang pa ako sa ganito Joke lang, wala no. Quits na ta. But, tanan na, panginhas, ari diri si Jeffrey Magbanma, witness na sa akon nga naga-eskwela kami sa elementary. Galibod pa ko isang pasayan, sap-sap balingon mo. Oo. Kay para may balunon kami, si nanay ko, upod kami na. Oh. So, amo ina ang i-unlock mo, hindi ka himuon yun na tanan nga inspirasyon.
No? Share boyfriend ko, girlfriend ko, kay inspirasyon naman na, inspirasyon si mong mata. Gamitin mo gawin mong inspirasyon yung mga magulang mo, yung kapatid mo na hindi pa nakakatapos. Gawin mong inspirasyon yung kapigaduhon sa kabuhi. Nga hindi kayo manatili, i-unlock mo ang imong kaugalingon para malabot mong imong handom sa kabuhi. No, para makabulig ka sa imong ginikanan, maulikid mo sila. Ha? Gani, kamo the future leader, kamo ang susunod ng mga henerasyon, you will become a leader of our country. Okay? Kaya, if you want to learn the art of leadership, learn first the art of discipline. Amo na ako nga karatulan tara sa amon nga headquarters, nga ROTC headquarters ang una. Si Sir Ryan Serra dati pa na. If you want to learn the art of leadership, learn first the art of discipline. Disiplinahon mo na imong mahulingon. Okay? Gani, may isa ako ka prinsipyo din sa inyo about leadership. Kasi kamo mga magna cum laude, mga manginalamon kamo ka magiging leader pila kadlaw. Remember this one principle of leadership. Leadership is enabling your men to survive and thrive in your absence. Ulitin ko. Leadership is enabling your men to survive and thrive in your absence. No? So how can you do that? Dapat i-train mo ang imong mga tinawo pila kadlaw. But before you train your men, train first yourself. Okay? Train magamit niyo na pila kadlaw bisan sa mga kabataan niyo pila kadlaw. Magamit niyo na kasi sabi sa Proverbs 22 verse 6, sabi doon na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Gani, mga abyanan, mga estudyante, be grateful, be steadfast, and unlock yourself para malabot nyo ang inyong handong pilakadlaw. May ara ninyo mag-abot sa imong mga kabuhi pilakadlaw nga may turning point ka. May turning point ka. Okay? Pero pagka ibig sabihin, itong nangyari sa akin, the message of my blindness is trusting God. Is trusting God. Ha? Kasi sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Mga kapatid, akala ko yung pagkabulag ko ay pahirap ito sa akin. Akala ko curse ito, akala ko distraction. Yun pala, redirection ng Panginoon para sa akin. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon. Just do your job heartily and with compassion, and the reward will follow. Ako, nung last year, nakita nyo man nga na-promote ako, may fingerprint pala siguro si BBM diri sa akong rangko. Siya nagtakot din mo, may fingerprint niya na din. Kasi, ginawa ko lang yung trabaho ko with compassion. Ang nag-viral na video to with come from the bottom of my heart. Nga nag-viral, 21 million views. Gani, bisan sa aton ng mga teachers dire, mga ginikanan, ari dire subong, just do your job heartily and with compassion. Kasi iba yung passion sa compassion. Yung compassion, meron kang puso doon sa ginagawa mo. Ilalagay mo yung sarili mo sa estudyante mo na yon. Ilalagay mo, baliman pa rin nyo kayo na, ang akong yung magulang sa muna, pero milang late ko, no? Pero milang late si JP, pero milang late. Pero wala siya mag-jump nito conclusion, pero gawin pa bang kotya ang akong yung magulang, nga late ka lang, pirmi. Ang late naman kayo, panghod-hod pa kuya, nanangab pa kuya ma'am, nag-ariya pa kuya kalambat. Ang baliman pa rin nyo, okay. So, akala mo yun, so dapat with compassion. Okay? Kaya dapat kayo balang araw mga estudyante, magkaroon kayo ng compassion sa sarili ninyo. Ilagay nyo yung, because service, kung ano man yung mga service na nyo, dapat magkaroon kayo ng compassion doon sa mga puso ninyo na ginagawa nyo ang bagay na yan, hindi dahil may sahod ka, ginagawang bagay na dahil may reward ka na ina-after. No. Just do it heartily and with compassion, and reward will follow. Kaya ako, ginawa ko lang yung trabaho ko with compassion, kaya I awarded the Best Military Officer of the Year 2020 ng Department of National Defense.
partida pa na, bulag pa. Partida. Mga major and lieutenant colonel lang ako nga mga opponent dito. But I received that award only by the grace of God. Kaya, ang pinakahuli na ano ko sa inyo mga kapatid, magpasalamat kayo sa Panginoon. Ha? Hindi sabi ay matalino kasi ako kaya naging summa cum laude ako, naging cum laude, naging magna cum laude ako kasi magaling ako eh. No. Wisdom yan na binigay ng Panginoon sa iyo. Kaya give the honor and glory sa Panginoon. Don't claim the credit. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo niyan lahat. Kaya kapatid, isa lang yung gusto kong maano nyo dito sa atin sa hapong ito. Fear the Lord. Fear the Lord because fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kay bisan ikaw na lang isa, kung may kahadlo ka sa Ginoo, may integrity kagyapon sa kaugalingon nimo nga hindi mo ya paghimuon nina kay malain nina sa lain na sa mata sang Ginoo. Kay kung ikaw na lang isa, pag ang prayer mo ay makalagpas ka or mapalayo ka sa tentasyon ngayon na paano kung arang na sa atubang mo ang tentasyon? Arang na sa atubang mo, hindi ka nakalikaw. Yung prayer mo makalayo lang hindi ka na makalayo. Dapat yung prayer mo to overcome that temptation. Kaya you can only overcome that temptation through the Word of God, through the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyo ngayon. At ang iniiwan ko lang po sa inyo ngayong hapon na be grateful, be steadfast, and unlock yourself for you to become successful like me. Maraming salamat po at ang sinasabi ko sa inyo, my ability is stronger than my disability. To God be the glory. Maraming salamat po.